Akala mo halos pareho lang kikitain sa MP2? Mali. Sa 100,000 pesos, may dalawang pwedeng mangyari sa loob ng 5 taon. May ending na 35,000 lang ang tubo at may umaabot naman ng 40,000 pesos. Hindi sila nagdadagdag, hindi rin nagpalit ng investment. Isang choice lang ang nagbago. Karamihan ng Pilipino, dito tahimik na nawawalan ng kita. Ang tanong, kinukuha mo ba ang dividends mo o hinahayaan mong mag-compound? Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Dito nagkakaroon ng malaking difference. Kahit pareho lang kayo ng MP2. Kasi sa MP2, may dalawang paraan kung paano kumikita ang pera mo. Pwede mong kunin ang dividends taon-taon o pwede mo silang iwan para mag-compound. At dito nagkakaiba ang ending. Hindi dahil sa laki ng hulog, kundi dahil sa kung paano mo pinapagalaw yung ginita. Sa video na to, ipapakita ko sa iyo, step by step, magkano ang actual difference, paano nabubuo yung gap sa loob ng 5 taon, at kung alin ang mas bagay, depende sa goal mo. Para hindi ka mapunta sa side na tahimik na nawawalan ng kita. Gawin nating simple. Walang komplikado, walang math overload. May 100,000 pesos ka sa MP2. Isang bagsak, walang dagdag. 7% per year ang average na dividend. So every year, kumikita yung pera mo kahit wala kang ginagawa. Mukhang okay, di ba? Pero sandali lang, dito na nagkakaiba. Kasi kahit pareho kayo ng MP2, hindi pareho ang kalalabasan. Hindi dahil sa laki ng pera, hindi dahil sa tagal, kundi dahil sa isang simpleng desisyon. At kadalasan, hindi ito pinapansin. So bago tayo tumingin sa numbers, ito muna ang tandaan mo. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Unang senaryo, kinukuha mo ang dividends taon-taon. Ibig sabihin, kada taon may pumapasok na pera sa'yo. Parang may mini income ka. So ganito nangyayari. Sa year 1 may 7,000, sa year 2 may 7,000, sa year 3 may 7,000, year 4 7,000, year 5 7,000 ulit. Ang total 35,000 pesos. Diretso, walang komplikado. Kumikita ka at hawak mo agad yung pera. Mukhang okay na, di ba? Pero sandali lang, may kapalit yan. Kasi bawat kuha mo ng dividends, may isang bagay na hindi lumalaki, yung base ng pera mo. Hindi siya nadadagdagan, hindi siya gumagalaw pataas. So kahit 5 years na ang lumipas, 100,000 pesos pa rin ang pinagtatrabahuhan ng pera mo. 100,000. 100,000 pa rin. At dito nagsisimula ang difference na hindi agad napapansin. Second scenario, hindi mo kinukuha ang dividends. Hindi mo siya ginagalaw. Hinahayaan mo lang siya sa loob. At dito, pumapasok ang compounding. Ibig sabihin, yung kinita mo, humikita ulit. Hindi lang 1 beses, paulit-ulit. So instead na steady lang ang kita, paakyat ng paakyat ang base ng pera mo. Hindi na 100,000 lang ang pinagtatrabahuhan. Lumalaki siya taon-taon. Sa year 1 tumataas, sa year 2 mas tumaas, sa year 3 lalo pang tumataas. At doon nagsisimula ang acceleration. After 5 years, nasa around 140,000 pesos ang value. Ibig sabihin, ang gain mo 40,000 pesos. Mas mataas kaysa sa unang senaryo. Mukhang maliit lang ang pagitan, no? Pero sandali, dito ka dapat mag-ingat. Kasi yung nakikita mong difference, simula pa lang yan. Kasi yung nakikita mong difference, hindi pa yan ang totoong difference. Sa 100,000 pesos, oo, parang maliit lang. Parang 5,000 lang ang pagitan. Pero sandali, diyan nagkakamali ang karamihan. Kasi tinitingnan nila yung maliit na example. Pero hindi nila iniisip kung anong mangyayari kapag lumaki na yung pera. So, palakihin natin. Kung 500,000 pesos ang nilagay mo, hindi na 5,000 ang pagitan. Lumalaki na siya. 25,000, 50,000, kahit 75,000 pesos. At hindi pa yan ang pinaka-importante. Kasi hindi lang laki ng pera ang pinag-uusapan. Ang usapan din dito, oras.
Habang tumatagal, lalo pang bumibilis ang gap. Hindi siya steady, lumolobo siya. Year by year, mas malaki ang nadadagdag, mas mabilis ang paglaki, mas mahirap habulin, at dito nagiging delikado. Kasi hindi mo siya napapansin agad. Tahimik lang, walang warning, walang signal, pero lumalaki ang nawawala sa'yo. At pag napansin mo na, huli na para habulin yung full potential. Sandali, ito yung hindi napapansin ng karamihan. Dito talaga nanggagaling yung difference. Kapag kinukuha mo ang dividends, kumikita ka pero hanggang doon lang. Tapos next year, balik ka ulit sa parehong base. Parang nag-start ka ulit from the same point. Reset. Kaya kahit ilang taon na ang lumipas, hindi nagbabago ang pinagtatrabahuan ng pera mo. Pero kapag ni-reinvest mo, ibang laro na yun. Yung kinikita mo, hindi mo lang tinabi, pinagtatrabaho mo ulit. So instead na isang layer lang ng kita, nagkakaroon ng layer on top of layer. Dito nagmumula ang gap. At habang tumatagal, lalo siyang lumalalim. Ito yung tinatawag na interest on interest. Yung kinita mo, kumikita ulit. Tapos kumikita ulit. Tapos kumikita ulit. Parang snowball. Maliit sa simula, pero lumalaki habang gumugulong. Simple lang siya intindihin, pero malaki ang epekto kapag pinabayaan. So, alin ngayon ang mas maganda? Kunin ba o reinvest? Depende sa goal mo. Mukhang simple lang yung tanong, pero dito nagkakatalo ang strategy. Kasi hindi ito tungkol sa kung alin ang mas mataas ang kita, kundi kung paano mo gustong gamitin ang pera mo. So, bago ka mag-decide, ito yung kailangan mong maintindihan. Una, kunin ang dividends. Mas bagay kung kailangan mo ng extra income, ginagamit mo sa expenses, gusto mo ng steady cash flow, ginagawa mong income source ang MP2. Pangalawa, reinvest. Mas bagay kung hindi mo pa kailangan ng pera, long-term ang goal mo, gusto mong palakihin ang kapital, ginagawa mong growth engine ang MP2. Ngayon, ito na yung pinaka-importante. Dito mo malalaman kung tama ang ginagawa mo. Hindi ito tungkol sa tama o mali. Tungkol ito sa timing. Mukhang pareho lang ang dalawang option, pero magkaiba ang purpose. Kung hindi mo kailangan ng pera ngayon, huwag mong galawin. Hayaan mong mag-compound. Hayaan mong lumaki sa likod. Pero kung kailangan mo, okay lang kunin. Walang mali doon. Basta intentional yung desisyon mo. Kasi ang totoong problema, hindi yung pagkuha ng dividends, kundi yung hindi mo alam kung bakit mo siya kinukuha. At doon nagkakatalo. Yung may strategy, lumalaki ang pera. Yung wala, pareho lang ang pera, pero magkaiba ang ending. Kasi sa MP2, hindi lang hulog ang nagpapalaki ng pera mo. Desisyon. At doon nagkakaroon ng difference na hindi napapansin ng karamihan. Ikaw, kinukuha mo ba ang dividends mo o hinahayaan mong lumaki? I-comment mo sa baba. At panoorin mo pa yung ibang latest MP2 strategies sa Pag-ibig MP2 playlist ko. Marami kang makukuhang strategies, examples at real breakdowns para mas mapalago mo pa yung pera mo sa MP2.